Magandang umaga, merong nagselos, nagtanong, Coach, bakit si Bornok lang ang favorite ng promoter o ng media? Guys, you have to understand, hindi ito favoritism. Science at business po ito. Sa panahon ngayon, attention is equivalent to value. Kung sino ang may dala ng view, ng fans, engagement, siya ang pinopromote. May tinatawag po kasi na tinatawag na Matthew effect. Kung sino lang ang may attention, siya pa ang lalo pang alam mo yung binibigyan, kaya lalo pang lumalaki. Dagdag pa ng social proof, di po ba? Kung sino ang laging nakikita, siya ang pinaniniwalaan ng tao. Big deal yun eh. Meron ding bandwagon effect. Kung sino ang trending, dun sumasabay ang karamihan. Kaya si Bornok, kaya sinasabi ko lagi, face of Philippine Motocross, ito po ibig sabihin nun. Hindi lang po dahil magaling. May hatak po siya, may kwento. Dami yung storyline. Galing siya sa hirap, Mindanao, magulang niya nag-struggle for a time and he was riding for politicians, and una sa Mindanao namatay yung kapatid niya, motocross took everything from him, pero nag-rebound. Yung storya na yun po, well embedded, connected ng mga fans. Ito po, real talk yung maging pro ka today, skilled ka, hindi po enough. You need skills, presence, and influence. Huwag mong itanong bakit siya. At yung dapat na tanong, paano ako magiging next? Di po ba? So build it. I was a promoter when Bornok was building it. And ang usapan namin, I'll handle the promoter side, you handle yourself. Be good, pero ganito yung gagawin. Sumali kami. Pilipinas Got Talent, mga dyaryo, newspaper. Yung mga non-traditional, yun ang pinuntahan namin. Yun ang nag-invest kami. Biro mo, ang laki-laki ng ABS-CBN. Ako pa nag-sponsor. Libre yung lugar. Ako yung gumawa ng ramp. Ako yung gumawa ng landing. Namuhunan kami. So, very tight kami. Pero, nung nagkaroon ng traction ng MX Messiah, nagkaroon ng traction si Bornok Mangosong. So, patuloy na tumaas na tumaas. So, ngayon, nandito pa rin kami. Gusto namin mag-pave way sa mga baguhan ng mga rider. Pero yung mga baguhan na rider, hindi nyo alam pinagdaanan namin para i-build to. Kasi kung wala naman yung binild namin, edi walang sport din, paano kayo sisikat? Wala, di ba? So, as a promoter, tandaan niyo kailangan niyang makipaglabanan sa ibang sport na mainstream. So, yun ang trabaho niya. Kailangan niya ng atleta ng face ng game to promote it. Like LeBron James sa basketball, Steph Curry sa basketball, pero ngayon may edad na sila. Yung mga bata, bumababa po yung nanonood sa NBA. Pero kailangan maipasa nila para mag-survive yung NBA against NFL. Against whatever. This is Coach Sam Tamayo. To God be the glory.